So ano ka sa kinakaharap mong problema? Hindi ano ang problema at paano mo susolusyonan yan. May mga problem minsan ay hindi kagad na susolusyonan, pero may mga problema kagad na susolusyonan. Pero ang tanong po ay, kamusta ka sa pagharap mo sa mga problema? Ano ka na sa mga problemang kinakaharap mo ngayon? Iba-iba tayo ng problema. May mga namang problema po dahil sa pananalapi. Sino po may problema ngayon sa pera? Lahat naman ng tao nangangailangan ng pera. Kapag na-realize mo na ang problema mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, depende na lang yan kung paano mo siya tinitignan. Okay? So, paano mo siya tinitignan, paano ka tumutugon sa mga kinakaharap natin. Ngayon ay pag-uusapan po natin, mamaya po, mag-ano po tayo, mag-uusap by group. Kasi po, ayoko pong, ang Wednesday, lagi pong si Pastor ang magsasalita. Susunod kayo naman po, next week, meron po tayo isang activity na ang ilan po sa atin, mag-i-speak po ng kapraso, para po sa mapapag-usapan po natin sa susunod na linggo. So ano ang bunga sa iyo ng pagsubok? Ikaw, tanungin mo sarili mo, ano na nga ba ang nagiging bunga ng mga kinakaharap ko mga problema? Naiiba ka ba? Ikaw ba ay nagbabago? Ikaw ba ay naiirita sa sarili mo, sa buhay mo dahil sa mga problemang ito? Ngayon ay meron pong sinabi ang isang verse, wala po dyan, no? Yung Santiago 1:2, ay nandyan nata. Ayun. Sabi, mga kapatid, mag-alak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So, depende po yan kung paano nyo po i-interpret yung Bible, yung verse na yan, no? Pero ang sabi dyan, pagsubok yung ginamit. Nangangahulugan, ano man ang pagsubok mo ngayon, inuutusan tayo ng Bible, mag-alala ka dyan. Hindi dahil may problema kang ganyan. Alam mo na ang pagsubok ay pagsubok lang. At kung saan dumadating yan sa buhay ng isang tao, at kung sa ating nawawala. Amen? Natatapos, nawawala. O usbo ngayon ang problema mo sa pera, darating ang ilang buwan, tapos na rin yun. Kasi God is doing something sa buhay po natin. Kaya maganda pong matutunan natin, bakit ba ako din namumroblema? Amen? Bakit ba ako namumroblema talaga sa buhay? Okay? Kaya minsan ang faith natin, nililiglig talaga ng mga pagsubok. So ang faith ay buhay talaga kasi yan eh. Yan ang buhay natin. Sabi ng ni Apostol Pablo, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Okay? Kaya tayo, pag Christian ka na, matutunan talaga natin na tayo nabubuhay talaga sa faith. So, wala ka masyadong pera, but because of your faith, umaasenso ka, lumalago ang kabuhayan mo. Ang mga anak ko parang hindi makakapagtapos ng pag-aaral, but because of your faith, nakapagtapos. Yun ang puhunan ng mga Kristiyano. Hindi ang mga bagay daw na nakikita. Okay? Kaya tayo, matutunan po natin mga kapatid, kahit may pagsubok, problema tayo, sabi, mag-alala ka. Hindi ka matutuwa dahil may problemang ganyan. Natutuwa ka ang sa magiging bunga ng problema na nararanasan natin. Meron pong isang pag-aaral, kapag daw namong problema ang tao, may dahilan. Amen? Kapag may something na mga nangyayari sa kanya negative, sa sarili niya, sa paligid niya, meron pong reason behind that. No, tingnan niyo po ito. Magbibigay po ako ng halimbawa. Mga ilang halimbawa na pwede po natin pagbulayan. Halimbawa po, no, yung sinasabing root cause, mga kapatid, parang hahalungkatin mo, ano pa talaga yung pinakaugat na nagiging problema ko? Ano yung pinakaugat? Bakit nararanasan ko yung ganitong klaseng problema? So, halimbawa po ganito, sa sarili muna. Isang problema sa sarili natin, bakit kaya ako matatampuhin? Madaling magalit, madaling magtampo. There's something na meron ka sa sarili mo. May dahilan yon.
So pag pinag-aralan mo, sabi po ng mga expert, para alamin mo daw ang pinakadahilan, magtatanong ka ng isang katanungan. Gagamitin mo yung isang word. Yung salitang bakit. Sabihin mo sa katabi mo, bakit? Bakit kaya ako matatampuhin sa ibang tao? May reason. Amen? Ito po, halimbawa, nilagay po natin dyan. Unang bakit. 5 bakit yan no? Bakit? Nagseselos ako. Kaya nagtatampo ako. Okay? Pag tinanong, okay, nagseselos ka, bakit ka nagseselos? Pangalawang bakit? Kasi nakatuon ako sa aking sarili. O bakit ka nakatuon sa sarili mo? Sa nararamdaman mo, sa feeling mo, sa emotion mo? Tatanungin mo na naman ang sarili natin. Pangatlong bakit? Bakit ka nakatuon sa sarili? Kasi nagkakaroon ng labis na pagpapahalaga sa sarili. O bakit ka ganun? Bakit masyadong bidang-bida ang sarili mo? Pinapahalagan mo ang sarili mo? Bakit nga? Pang-apat na bakit? Hindi pa patay sa sarili. Biblically, ha? Hindi pa patay. Hindi niya kayang mag-humble down. Hindi niya kayang magtimpi. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emotion. O, pang-5 tanong, bakit hindi ka papatay sa sarili mo? Pang-5 tanong, pang-5 bakit? Kasi hindi pa rin nyo o nagbabago ang isip. Amen. Yung number 5, yun ang sasagot, bakit kaya ako matatampuhin sa ibang tao? Eh, ayaw mong baguhin ang isip ko, ayaw magbago, ayaw mag-renew Amen? So, yung 5 tanong na yan, inaalam mo, ano ba yung pinakadahilan talaga? Ba't ganito yung problema ko sa sarili ko? Posible rin na gawin mo ito o nararanasan mo, ang mga halimbawa pa, bakit madalas kaming nag-aaway ng mag-asawa? Alamin mo, may root cause yun. Amen? Gamitin mo yung 5 why. Bakit 1? Bakit 2? Bakit 3? Bakit 4? Bakit 5? Bakit? Meron talagang pinakaugat. Amen? Isa pang halimbawa, bakit ako maraming utang? Amen? Meron cause din yun. Problema yan, no, malaki. Paano mo hinaharap yan? Ano ang nagiging bunga sa inyan? Okay, subukan mo yan. Bawa, ano man ang problema mo ngayon, kapatid, magtanong ka ng 5 bakit. Makikita mo ang pinakaugat. Bakit gano'n? Bakit gano'n na na-experience mo? Bakit hindi ko mapagtagumpayan ang tuksong dumadating sa aking buhay? Bakit kaya gano'n? Napakarupok. Bakit gano'n? Bakit ang hina ko sa temptation? Ang hinap sa temptation sa lalaki, sa babae, ba't gano'n? Alamin mo, may dahilan yan, may pinakaugat yan. Amen? Kaya pag inalam mo yan, malalaman mo, paano mo talaga siya ma-overcome. Meron din isang bagay na nagtanong, bakit kaya madali akong maapektuhan ng mga problema? Yung ba maliit na problema lang, naapektuhan ka. Madali kang mabuktot, maasal, madali kang parang ang isip mo kagad parang hindi ka makakagawa ng solusyon sa mga problema mo. Bakit ka ganon? Magtanong ka ng 5 bakit. Malalaman mo, may pinakadahilan. At kapag nalaman mo yung dahilan, yun na. I-analyze mo, meditate mo, and humingi ka ng tulong sa Panginoon. Panginoon, gusto ko nang ma-overcome to. Gusto ko malampasan po to. Tulungan niyo po ako. So ano gagawin mo? Babasa ka ng Bible, ito na po yung solusyon. No? Hihingi ka ng tulong sa ibang tao, magpapapray ka, hihingi ka ng payo. Okay? Ano ba, problema mo sa utang, paano mo susolusyonan yan? Kung ang root cause niya, kahit may pera, nangungutang. Paring ganon. So, paano ang gagawin mong solusyon? Kung merong problema, sabihin mo sa sarili mo, kung merong problema, may solusyon. Amen? Kaya yung problema mo ngayon, problema ko ngayon, may problema. Pero itong problemang ito, may solusyon. Amen?
Ano po ang mga positibong bunga? Nabasa ko po kanina at tinanong ko si Google. Ang binigay niya sa akin sagot, ano ba ang mga positibong bunga ng mga problema? Una, nagkakaroon ka ng confidence, kumpiyansa. Okay, nasasanay ka ngayon mag-solve ng problem. Mabuting bunga yan, ha? Hindi kayong parang nalilito ka na kagad kung anong gagawin. Natitrain ka. Yan daw po ang positibong bunga. Natututo ka sa mga problema. Hindi po yung problema ngayon, uulitin mo pa. So, nagkakaroon ka ng karanasan ng pagkatuto. Ano ba ang positibong bunga? Nagiging matatag ka. Ayan. Hindi ka na nagiging mahina. Kasi natitrain ka, nasasanay ka. Okay? Nagkakaroon ka ng personal growth. Lumalago ka. Amen? Okay, yung mga ilang bagay na yan ay mga positibo na epekto ng mga problema sa iyo na pwedeng maganap sa sarili natin. Tapos, higit na pagpapahalaga sa mga bagay na nawala, naging problema mo at maging maingat, pahalagahan mo ngayon yan. Amen? So, kung alam mo na sayang ang blessing ni Lord sa iyo, next time, makikita mo at natuto ka na, pahalagahan ko kung ano yung binigay ng Panginoon sa akin. So, yan yung mga positive na pwede maging bunga. How about mga negatibong bunga? Ito naman, masyado ka nagiging emotional. Ayan. Gusto natin i-compare, ha? So, yung epekto ng problema pa sa'yo, ginagawa ka ba nitong emotional? Ibang, alam mo naman, kaya mo naman na malampasan yun pero nag-i-emote ka. Mas nadidevelop sa'yo sa halip na faith, yung emotion mo. Nagiging maarte ka, nagiging madamdamin ka, nagiging balagsibuyas ka because of different problems sa buhay mo. So, hindi maganda, negative. Pwedeng, alam niyo yun, maapektuhan ang physical body mo sa mga kakaisip na mga problema. Hindi ka naman high blood, bigla ka magka-high blood. Hindi naman, okay naman pala sugar mo dati. Bakit ngayon ang taas ng sugar mo? Diba? Kasi epekto yon ng kakaisip mo, bunga ng negatibong pag-iisip sa mga dalahin mo, sa mga problema. Kaya alam natin, lalo sa panahon ngayon, isa sa bunga ng mga stress ay pagkakasakit. Hindi natin nakikita kasi, pero pag sinerch mo talaga, meron talaga nangyayari sa loob mo, hindi mo nakikita. Pag ikaw isip, nadidepress ka, nai-stress ka, na-anxiety ka, may nangyayari dito sa loob. Kaya mapapansin mo, ba't ganyan? Ang taba dati, ngayon napakapayat na. Hindi naman nag-diet, ayun. Kasi ang daming problema, kakaisip, hindi makatulog. No? Sa madalit sabi, ang hindi marunong mag-adjust sa mga dalahin niya sa buhay, hindi marunong magdala, talagang pumapangit. Tingnan mo yung katabi mo. Pansin mo kung pumapangit yan. Ngayon, maganda yan. Baka susunod, may problema yan. Ang tabayanan mo itsura niya, ha? Titignan mo, ha? Kaya, ang isa sa susi niyan, maging masaya ka. Nasa Bible yun, Ang masayang puso, nalimutan ko yung verse of Proverbs, no? Yung kalungkutan daw, it will dry your bones. Kaya ikaw, laging happy lang sa buhay. Kahit may problema, that is normal. Lahat naman tayo, kahit ako pastor, may problema. Normal yon. Kaya matutunan natin magdala at huwag pabayaan ang iyong katawan. May epekto sa lipunan, yung social life mo, naiiba. Napansin mo, pag may yung ibang tao, sobrang bigat ng dalahin, hindi na nakikihalabigo sa iba, marami siyang mabigat na damdamin. Yung dati masayahin, malungkutin na ngayon. Gusto niya sa kwarto na lamang siya, ayaw na niya lumabas. Negative, yun? Effect. Kung paano mo hinahandle ang mga problema mo. Ano pa ang mga negatibong bunga niyan? Ayan. Ano na yan? Epekto sa trabaho. Nawawalan ka na ng energy, enthusiasm, parang ayaw mo na.
No, parang tinatamad ka na. Okay? Ano pa ho? Epekto sa pananalapi. Lahat ng iyan, yung apat, isa sa pangunahing maapektuhan yan, yung pananalapi mo. Nawawalan ka na kasi ng gana eh. No? Kaya, kailangan maging winner tayo sa mga problema, kapatid. At tandaan mo, ang problema pansamantala lang. At iyan ay hindi po nagtatagal. Lord, salamat po. At dalangin namin na mas marami kami matutunan sa iyong mga salita. Matuwing kami, Panginoon, sa mundong ito na mabuhay kami na may pananalig sa iyo. Na kahit anong mangyari sa amin, mananatili kaming buhay, matatag, matibay, at naglilingkod pa rin para po sa iyo. Salamat po in Jesus' name. Amen.